Ibig sabihin, binibigyan mo ng nasa katawan nyo na po yan eh. Ayaw lang lumabas ng kaluluwa po ninyo. Ha? Kaya kung gusto pong lumabas ng kaluluwa ninyo sa katawan nyo, palabasin nyo lang po, ma'am. Ha? So, relax lang po. Huwag kayong masyadong pressure pumikit po kasi lalo kayong hindi po makapag-relax po niyan. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Ha? Pipilitin ko po pumasok, ma'am. Ha? Sige. Pangalan mo? O, yan nga. Sumanip na po. Ha? Ang pangalan mo? Anong klaseng espiritu ka dyan? Ha? Engkanto. Anong engkanto ka? Anong klaseng engkanto? Maraming klase ng engkanto. Anong klaseng engkanto ka? Ha? Sa balete. Ilang taong ka na? Umayos ka lang na upo. Huwag ka mag-alala. Gusto ko lang naman makausap kita. Matanda ako. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Umayos ka lang upo. Umayos ka lang upo. Hindi kita masyadong pahihirapan basta makipag-usap ka sa akin. Alam ko mabuti ka namang espiritu. Ha? Pero bakit marami kayo dyan? Bakit kayo marami? Hari ako. Kaya pala marami kayo, hari ka. No? Pero bakit nagkakasakit tong kinagugustuhan mo? Bakit nagkakasakit? Kasi hindi siya umuwi. Saan? Sa Antique. Sa Antique. Ko siya umuwi lagi kasi doon. Ang swerte niya. Ilang taong ka na ba? Ilang dekada na ako dito Ilan- sa punong kahoy. Pero ikaw mismo, ilang taong ka na? Ilang taong ka na mismo? Ikaw, ilang taong ka na? 500 years old ka na. Sa Balete, gaano ka nakatagal nakatira dyan sa may Antique sa Balete dyan? Tagal. Ilang taon na sa tingin mo? Yung bahay namin. Ilang taon na? Sinira nila, kaya lumipat kami. Saan po kayo lumipat? Saan kayo lumipat? Sa Sapa. Sa Sapa. Okay. Pero ilang taon na kayo? Ilang taon na kayo? Ulit, 500 ka na, ano? Okay. Hindi niyo pinapayagan niya umuwi. Hindi niyo siya pinapayagan umuwi. Hindi yung kapalaran niya dito. Ako yung nagbuhay sa kanya. Ibig sabihin, binibigyan mo ng swerte itong babaeng to. Lagi, hindi ko yan pinapayagan. Kahit nakatay yung asawa Ano nga niya. rin? Huwag mo nang siligaw. Huwag mo nang sili ka, ha? Anong gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko pauwiin niyo siya. Taon-taon nang makita ko naman siya. Yun lang ang kahilingan mo. Itawid niyo siya lagi sa dagat. Yung nasisilayan siya ng mga asin. Yung nangingitim siya sa sobrang init ng asin. Hindi niyo siya pinapayagan. Kaya lagi ko siyang pinapahirapan. Kasi gusto ko siyang makita. Paano yan? Hindi naman karapat-dapat ng pahirapan mo to. Binibigyan mo ng swerte, basta Yung pahirapan mo rin. anak niya, yan yung nagpumamigil sa kanya. Ako yung nagbigay ng swerte sa kanila. Ang kahilingan mo lang, gusto mo na si Siraya to umuwi doon. Pero may bahay pa po ba kayo doon sa... May amanyan sila, may amanyan sila doon. Pero inyo pa rin po yung... Doon po rin, Gabay inyo pa rin po. kada Miyerkules Santo po, doon po ako nagdadapa. Okay. Pero ang ibig sabihin, ang kahilingan ng tumutulong sa inyong spirit, kahit pa paano, kahit siguro hindi lang once a year pumunta, kumbaga kahit pa Hindi, paano. last year umuwi po kami. Sabihin mo po, pwede bang tanggalin niyo yung sakit? Umuwi naman po kami every sabihin mo, November. Paano to? Binibigyan mo pala ng sakit, binibigyan mo ng swerte, binibigyan mo ng sakit. Yan yung
sakit niya para malaman nila na nandito ako para sa kanila. Pinalimutan nila Hindi ako. ka Hindi kinakalimutan. niyo ba alam na pinatawid ko siya? Buhay pa ako! Pinatawid ko siya! Sige, kausapin mo muna yung anak niya. Kausapin mo yung anak niya. Kung ano yung, alam mo, Hindi nyo alam hanggang magkayo pa niya sinasabi nyo lang na okay lang siya pero ako yung may kagagawan kasi gusto ko lagi nila ako maalala. Naalala ka namin. Naalala mo? Last year, umuwi ako para magdapa sa'yo. Every year, dumadapa ako sa'yo. Nung binigyan ko siya Naalala ng mo, swerte nung na nagpakwan tayo? Laging magic! Laging Hindi magic yun. Lagi. Nung nagpakwan tayo, gabing-gabi, alas 3, lahat kayo, pati yung nanay mo na reyna nyo, umupo doon sa may sapa. Alam mo na nanggagamot din ako. Binigyan mo ako niyan, doon tayo naggamutan. Nagdapa ako noon, nagsaboy ako ng asin dahil sabi mo, bakit mo ginaganyan nanay ko? Kasi nakalimutan yun na. Hindi ka kinakalimutan. Nanay mo siya. Dapat bigyan mo yun ng kalayaan. Hindi nyo ba alam? Paano ko siya papapauwiin sa antiki kung ganyan yung nararamdaman niya? Mag-isip ka nga, ang tanda-tanda mo na eh. Di ba last year umuwi kami once a year? Wala ka pa. Sumaybay ko na nanay Wala nga mo. ako. Wala Pero alam ka mo, pa. paano mo ko binigyan ng paano manggamot? Tanggalin mo yung sakit niya, uwi kami sa December. Tanggalin mo, once a year lang kami. Hindi pwedeng siya lang ang mag-uwi kasi alam mo sa sarili mo na matanda ka na nagdadapa ako sa iyo kada uwi ko. Lahat ng balete nandoon, dinadapahan ko, di ba? Alam mo yan, yung sinira yung balete doon, anong sabi ko? Oh, di ba? Naiiyak ka? Naiiyak ka sa pinanggagawa mo? Oh. Paano siya makakauwi? Paano siya makakauwi kung ganyang kalagayan niya? Alam mo naman na uuwi kami kasi nandun si tatay eh. Tsaka palagi kitang tinatawag. Palagi ako nag-aano ng kandila na itim. Alam mo yan kasi yan yung utos mo. Tinanggap ko na hindi ko yan nakuha. Hindi ko yan nakuha. Pero... Nakikinig ka ba sa akin? Hindi ko yan nakuha. Tinuruan mo ko paano magdasal. Ikaw yung dito sa likod ko. so, paano yan? Dahil binibigyan mo pala ng sakit to, paano kung tunawin na lang kita, patayin kita, ikulong kita sa bote? Gusto mo? Kasi okay yung nagbibigay ka ng swerte sa tao. Ang problema, binibigyan mo ng sakit, hindi maganda yon. May dahilan ka para makapagpapansin sa kanila, okay, tama, okay lang yon. Pero hindi naman para bigyan ng sakit. No, kasi yung may sariling desisyon yung tao, kung gusto mong tulungan, hindi ka naghahangad dapat ng kapalit. Di ba? Sir, pwede Kasi gusto mo lang tumulong eh. pagsapin mo siya na once a year umuwi naman kami. Kasi, ito, tinan mo ha. Alam mo, ramdam ko naman yung anak mo. I mean yung anak ng taong to. Na, tinan mo, anong sasabihin kita, pakapatayin na lang kita, ikulong ka. Dahil siguro, syempre, marami ka na rin namang naitulong sa kanila. Masakit din naman pagka gano'n ang gagawin. Unang-una, nakita ko sa'yo, hindi ka naman masamang espiritu. Oo, nararamdaman ko, sumama loob mo. Kasi, ito lang sabihin ko po sa inyo ha. Kumbaga, ganito yan sir eh. Kahit sinong tao, kahit sinong espiritu, no? Sasama talaga ang loob. Kapag kapurki nagiging okay tayo, hindi tayo marunong Okay. yung makaalala, tsaka yung bang hindi naman tayo nire-required na hiningian talaga ng 100% na ito gusto ko, ito gusto ko, ito gusto ko. Kumbaga, sana man lang yung sinasabing pakonsuelo, Oo. or di kaya naman mas may tamang term doon eh, yung talagang hindi tayo nakalimot na porque sobrang sarap na ng buhay mo ngayon, wala ka nang nakalalang may tumulong sa'yo. Oo, hindi ka marunong tumanaw. Tumanaw Oo. ng utang na loob, yun po ang ibig kong sabihin. Yung sa, Kaya nakikita ko mabuti naman po Oo. ito. No, actually, hindi naman talaga grabe binigay sa sakit sa Oo. nanay nyo. Simpleng sakit lang na parang parang arthritis Papaalala na gano'n, lang, nagpapaalala oo. lang po yun na nakakalimot na kayo porque busy na kayo sa lahat ng blessings na every year lang po umuwi. Kasi umuwi talaga kami, nagdadapa ako sa kanya eh. okay, ganito yan sir, no? Ikaw ganyan request mo.
Ako may pansarili rin namang desisyon. Ha? Ano bang pangalan mo ulit? Ano pangalan mo? Ayaw mo makipag-usap sa akin? Kasi Basta, kung ayaw mo makipag-usap sa akin, papatay na lang kita. Dahil ayaw mo naman ding makipag-usap ng matino sa akin. Ano sa tingin mo? Makikipag-usap ka pa sa akin o hindi? pero Uuwi siya. hindi ako magbabanggit ng pangalan. Gusto ko malaman ang pangalan mo dahil syempre, darating ang panahon, may mga kaibigan din ako. Ayaw mo ba makilala ang mga kaibigan ko? O nakikita mo sila? Siya lang kasi yung Hindi, ang ibig ko sabihin yung mga espiritu, hindi naman tao ang sinasabi ko. Dahil pagka hindi pumayag yung mga ano ko, kukulong ka na mga ano ko. Gusto mo? Ayaw mo. Ano pangalan mo para makapag-usap tayo ng matino kung talagang hari ka makipag-usap at alam ko naman mabuti ka. Ano ba pangalan mo, kaibigan? Ano pangalan mo, kaibigan? Ha? Ano ang pangalan mo, kaibigan? Ayaw mong sabihin. Okay. Baka pag ako nagdesisyon, baka hindi mo magustuhan. Kasi nagbibigay ka ng sakit sa tao. May karapatan akong gawin yung dapat kong gawin, gusto kong gawin. Alam ko, kahit ayaw ng pasyente ko, ako masusunod. Nirerespeto kita bilang hari. No? Ng mga engkanto. Ano bang pangalan mo, kaibigan? Ano pangalan mo? Sabihin mo na. Ano bang pangalan mo, kaibigan? Gusto ko lang namang malaman. Kasi ang pangit naman, nag-uusap tayo, hindi ko nababanggit ang pangalan mo o hindi ko kilala ang kausap ko. Ang pangit. No? Tama ba? No? Bilang pagrespeto, ano bang pangalan mo, kaibigan? Ayaw mong sabihin. Baka hindi mo magustuhan magiging desisyon ko. Kasi ibig sabihin, nakikipag-usap ka sa akin ngayon, kahit may pakiusap ako sa'yo, hindi mo susundin. Ikaw pa rin ang gusto mong masusunod kahit sa pamilyang itong mga to. No, ayaw mo bang man lang kahit magkasundo? Ayaw mo? Ayaw mo makipagkasundo sa akin? po si Paring Francisco. Francisco. Haring Francisco. Okay. Ngayon, Haring Francisco. No? Anong klaseng engkanto ka, Haring Francisco? Gusto ko sa'yo manggagaling. Kasi gusto ko makita kung nagsasabi ka ng totoo sa harap ng mga nakikinig. Kasi yung iba hindi naman nakakakita. Anong klaseng engkanto ka? Kami ang engkanto ng itim. Anong klaseng engkanto, kaibigan? Engkanto kami ng punong kahoy. Ayaw mo sabihin kung anong klaseng engkanto? Sige. Pero di ba nakakapagan yung nakakapagan yung tao? Nag-i-itsura ng tao? Hindi mo nakikita yung Kaya nga, kasi ako nakikita kita, may nanonood sa atin, may nakikinig. Kaya gusto ko ikaw mismo mag-aano sa sarili mo. Na, tama ba, nag-iitsurang tao ka? Okay. Nakikita ko itsura mo. Pero yung nanonood sa atin, hindi nakikita. Kaya kita tinatanong. Okay, ganito. maitim ako. Nakikita kita, kaibigan. Malaking tao. Ako, alam ko, kaibigan. Puti na ang mga bigote mo at mga buhok. Nakikita kita, kaibigan. Tama ba? Okay. Ngayon, gusto ko hindi na magkakasakit tong babaeng to. Pwede ba tayo magkasundo, kaibigan? Pwede akong makiusap Pwede po. sa anak niya. Pwede po. Mas mainam po yon para nag-uusap tayo at hindi tayo dumaan pa sa madaas na usapan. Tama po ba? Huwag nila ako kalimutan. Okay, sige po, mag-usap po kayo. Alam Sige, ko. yan ang ano. Na hindi niya tinanggap yung pagiging nanggagamot niya. Nino, nung anak o nung nanay? Nanay. Okay. Pinaningan ko siya ng 25 ano siya din. Siya namatay kung biglang patuloy. Okay. Hindi ko sila pinabayaan. Nagdaan to sa maraming pagsubok ng buhay niya. Hindi lang Tommy. Ano
ko, mag-aanpat mo ang binigay ko sa kanilang paalala. Mabuting tao to eh, suplada, sobra. Kaya kanyang pagkain, pero ang puso niya, Ayaw. ang puso niya para sa lahat. Ayokong ipagkait na sa kanya yung kaligayahan niya. Lagi siya umiiyak eh. Gabi-gabi. Pero ano ang pinaka numero unong pakiusap mo dito sa babaeng to? Pangalan ng mama mo? Kay Annalisa, tsaka sa kanyang anak na si Gusto ko Francis. Oh. mabuhay siya na yung hindi siya natatakot, hindi siya nasasaktan, yung kahit hindi ko ambisyosa eh. Kahit simpleng buhay lang para maging masaya siya. Pero, Kaya lang ito, na sumakit siya ng gusto. na kahit hindi mo naman gustong sobrang sumakit. Kasi wala siyang kasama. Pero tama po ba, binigyan kayo ng maraming magandang, kumbaga, kayamanan, kabuhayan, binigyan kayo ng marami na itulong po sa inyo. Sobrang dami po. Paano po siya makakauwi? Ginaganyan niya, uwi na sana yan si mami, doon kami magkikita sa Antique. So, kinukonfirm niyo po siya na talagang, Kinukondol lang anak niya. Dapat natamad na anak niya. hayaan mo, kaibigan, Lagi akong nagsasabi kung magpakamatay siya. Dahil dito. okay, kaibigan, ganito ha. Huwag ka nang sasanib sa babaeng to ha, kaya Annalisa. Gabayan, tulungan mo lang sila. Pagsasabihan ko tong magnanay na ito, ayon sa doon sa kahilingan mo. Okay ba yan, kaibigan? Kasi, kaibigan, kapag ka hindi mo pa rin pagbibigyan mo pa rin ng sakit to, kaibigan, Minamagic ko yan sila. Yung Ha? sakit niya, magic yan eh. Pag kailang buwan, limang beses ko siyang binigyan ng ganyang sakit. Lagi siya nagpapanoktor. Pero wala nakikita. Wala. dahil yun na lang yung tanging way mo para makalala ka ng pamilyang ito, na feeling mo kinakalimutan. Gusto ko siyang magkaroon, pero inayawan niya ako. Hindi na natakot makadala. Ganito, kaibigan, huwag mo nang ipagpilitang manggamot tong si Annalisa, ha? Total, may edad na to. Ngayon, tumulong ka kung anong klaseng tulong na gusto nila. Ha? Huwag kang tutulong na naayon sa gusto mo. Kahit na alam mo mapapabuti sila, kaibigan. Alam mo dahil, ikaw kaibigan, may sarili kang isip. May sarili sang isip. Respetuhin mo yung gusto nila, kaibigan. Okay ba yan? Sa susunod, hindi na kita pagbibigyan, kaibigan. Ha? Pwede kitang patayin at alam mo kaya kitang patayin, kaibigan. Ha? No, ayaw ko naman yon dahil matanda ka na, marami ka natutulungan, marami umaasa sa'yo. No, nire-respeto ko rin yung ibang espiritu. Alam ko may ibang tao ka rin natutulungan. No? Yun nga lang, kung tutusin, napakaswerte nyo nga. Ito talaga sir, napakaswerte nyo kasi sa inyo talaga yung pinaka, ano talaga, yung tutok ng, kaya sabi, admit mo, ang dami na pong swerte, halos pinayaman po kayo, tama po. Mana ko po. Yung tatay ko po si Francisco Philip Bautista po. Parehas. Ng pangalan. So, ganyan kasi yan, pag may mga minamana na rin kasi, minsan, sa mga lolo't lola, kapag alam nilang may ano, pinapangalan na rin sa mga Pagpatay anak. ng tatay ko, no, nahirapan kami kumuha ng mana namin sa Pasay. Tapos ako rin po, engineer na rin po ngayon. Pero sa awa ng Diyos, okay naman na ngayon. Yung mga dati, naging okay na rin, ano na. Kaya kada year, umuwi po kami para bisitahin sila. So, okay yan, kaibigan, ha? Every 1 year na lang sila kasi alam mo naman ang Maynila malayo sa probinsya. Kasi kaibigan, pwede ka namang pumunta ng Maynila kung may property kayo dito. Ano natin, kakusapin ko na lang itong magnanay na to, ha? Kung ano yung mga naibigay mo sa kanya, kumbaga iisa kayo ng blessings. Ha? Pero I know, marami ka na naitulong sa pamilyang to. Ha? Sabihin mo sa anak niya, yung puso niya parang sa lahat, huwag laging galit, wag. Yung batang yan, pinagpala ko yan, pinalagaan niya. Bakit naiiyak kayo, sir? Kasi Kasi ko yung napapakungin na ganyan po nila ako na matapang. ah, Kaya ko gawin
Lahat sa isang tao na yan, kaya ko pabagsakin ilang araw lang. Kumbaga natatouch din kayo dahil ginagabayan kayo na hindi kayo maging masamang tao. Kumbaga, feel na feel nyo talaga yung... Pag sinaktan ako, kasi na sino ba na malakas, albularyo, papatumba ko, ilang araw lang tumba na eh. Promise po, sa probinsya ginamot siya. Pinalayo ako sa nanay ko, nagalit ako. Ilang araw lang, wala na yung albularyo. Kasi ano Kaya- dahilan po? Yung dinuraan niya po ako ng albularyo, malis ka dyan, masama kang espiritu, hindi ka kabagay-bagay Kumbaga, dito. ano ka na na-offend ka, inano ka, pinastos ka, ganun po. Tapos may nagsalita lang sa likod ko, ewan ko kung siya ba yun. Si Francisco, na O espiritu. kaya yung kasama niya, Ano sabi po? dasalin mo to. Dinasalan ko, Sinunod nyo lang po yung dasal. Ang Opo. nangyari po sa albularyo, namatay. namatay po. Yun. Pero hindi po siya ata eh, kasi Parang alagad lang, yung Opo. mga ano lang. yung babae talaga yung nag-aano sa akin eh. So ngayon, pagbibigyan kita, kaibigan, ha? No? Pero, Huwag laging ulit yung Diyos. Ginagaya ko sila. Lahat ng papel, sinicheck ko. kasi sa susunod, Pinaan ko tong tao. kaibigan, sa susunod na paghaharap natin, baka ikaw na tunawin ko, patayin ko, ha? Total, yung mga nakaraan, tapos na yon. Nagagawa mo lang naman yung mga bagay dahil sa pagmamahal at sa sama ng loob. No? Dahil feeling mo, walang utang na loob. Pero sa susunod, ayoko na magkakasakit to, ha, kaibigan, ha? Matino ba tayo nag-uusap, kaibigan? Sa bagay, salamat sa'yo. Inamin mo pangalan mo sa akin, kaibigan, ha? Limang beses ko siyang ginanon. Laging sa Tanggalin mo ng sakit ito, kaibigan, ngayon din, ha? Ngayon na, kaibigan, tanggalin mo. Ayoko nang babalikan mo to, kaibigan, ha? Kakausapin ko tong magnanay na to. Ha? Sa susunod, hindi na kita pagbibigyan, kaibigan. Ha? Pero ayaw kitang patayin kasi maraming umaasa sa yung ibang espiritu, napakarami. May ibang tao ka rin tinutulungan. No? Pero, simula ngayon, yung payo ko, kaibigan, huwag kang magdidesisyon ng sarili mong kagustuhan. Hindi puro kihari ka, lahat ng gusto mo masusunod. Dahil, respetuhin mo rin yung ibang tao, may sarili silang isip, may sarili silang gusto at hindi. Okay ba, kaibigan? Kung tutulong ka, tumulong ka, salamat sa'yo. Ha? Pero wag mo nang bibigyan ng sakit ng taong to, ha? No? So, yung ibang mga desisyon mo nga dati, nakikita ko naman, ganun talaga. Kasi minsan, madalas po sa buhay natin, no? Kahit ayaw natin pumatay, sir. Kapag kailangan, wala tayong choice. Kasi, maghahari lang ang kasamaan kung lagi mong hahayaan. No, kaya yung mga usap-usap na tungkol sa mga patay-patay, na yung albularyo, mga tao, ganito. Minsan madalas tayo gumagawa ng faith natin eh. Yung ano natin sa buhay na yun nga, mas pinipili natin magpakasama. Kahit ay kamatay natin, wala tayo, hindi, ma-pride tayo. Ayaw natin magpakababa, ayaw natin magpakumbaba. No? Kasi yung may ego tayo, no, may ego tayo na hindi, lalabanan ko kahit Diyos, kahit Espiritu, kahit sino, ako ang pinakamalakas kahit ikamatay mo. So pride na lang yung umiiral. No? So advice ko kayo, sir. Sa sunod, kaibigan, ha? Maaari ba makipagkamay sa'yo, kaibigan? Ha? Maaari ba ako makipagkamay sa'yo, kaibigan? Parang usapan natin, ha? Patungkol sa ano, ha, kaibigan? Alam mo na yan, ha? Tatawagin ko ang espiritu mo. Kawawa naman ang nasasakupan mo. Walang tatayong hari sa kanila. Hindi pa kaya ng susunod sa'yo. Kaya alam ko, hindi mo mabitaw-bitawan yung mga alagad mo. Dahil wala pang kayang tumindig sa, ano mo, dyan sa pagiging hari mo dyan. Ha? Hanggat maaari, huwag tayong basta-basta papatay ng tao, kaibigan, ha? Tsaka huwag na tayong magbigay ng sakit. Ha? Sa susunod, hindi ko na alam pwedeng gawin ko sa'yo, kaibigan. Maaari ba, tama ba yan, kaibigan? Okay, salamat sa'yo, kaibigan, kung nakakatulong ka, ha, sa mga tao. So, alisan mo na to. Once a year, uwi sila. Ayos na ba sa'yo yung kaibigan? Ayos na ba sa'yo yun? Okay, medyo nangihina to kasi syempre natawag yung spirit niya, ha? Balik ka na dun sa bahay niyo, kaibigan, sa kaharian mo, ha? Yung mga alagad mo, pasunurin mo na rin, tanggalin, ipaalisin mo na sa katawan ng babaeng to, ha? Ha? May advice ako dito para matutulungan niya sarili niya. Kung gagabayan mo siya, huwag papasok sa katawan ng babaeng to, kaibigan, ha? Natanggal na po. Opo, natanggal na yan.
Isasara ko na yung portal dito ha, para wala na ulit makakapasok sa babaeng to. Kung nasa likod kaya, okay lang. Ayos ba yung kaibigan? Ha? Andyan lang kayo nakagabay sa likod. Huwag kayo papasok sa katawan ng babaeng to, ha? Nakakaintindi ba tayo, kaibigan? Ma'am, dilat, Annalisa. Dilat po, ma'am. Dilat kayo, ma'am. Dilat, dilat. May naalala kayo, ma'am. Ngayon, sinalibang kayo. Wala kayo naalala. Nagkasalita kayo. Pwede nga. Sige po, ma'am. At sa na katawan nyo, ay natural lang yan kasi may sumanib yung pumasok, ha? Tayo kayo, ma'am. Tingnan nyo po kung may nagbago dun sa sakit ninyo. Kasi nakita ko tinanggal naman sa awa ng Diyos, ha? Kahit di ko pa kayo nadadasal na napapainom. Pero huwag kayo mag-alala, may advice pa ako sa inyo. Ha? Kamusta po? Nawala? Nabawasan? O ganun pa rin po? Nabawasan po. Ay, sige, sige. Sa tagal na yan, ma'am, unti-unti lang yan, ha? No? Yun. Ay, tingnan muna natin sa kamay. Nung kanina po, nakikita nyo, kanan, kaliwa, pantay. Huwag kayo mag-alala, wala na yan. Basta lahat ng advice ko susundin, mapantay na pantay na. Kita nyo po? Pantay na pantay na. Pantay na. No, kanina, ang haba ng kanan. Kahit hindi mo ginagalaw, kumapantay, kumakaliwa. Ito balik-balik po, ha? Sige po. Advice ko na lang kayo, ma'am, ha? Sige po. Sir, Ano po? matikan, nung maano na po ako, Nung mamaano na po? nung parang humihina na po. Eh, parang may sasalib kanina? Opo. Ikaw po yung ano mo po, ito po yung naka-front. Naka-front po sa ano, sa vision nyo, kahit oo, nakapikit kayo. mm. Yung ano po, yung medallion? Yung po, tapos yung mukha po nung yung Mukha nung nasa medallion? ito po. Sige po, inom po kayo. Kasi bukas third eye nyo po, ma'am, eh. Ganito yan, ha? May advice ako sa inyo pinakamaganda. Okay? Nakausap ko naman po yung spirit sa tumutulong sa inyo. At kayo naman din, ma'am, ngayon, habang may conscious kayo, kinukonfirm nyo po ba na talagang maraming sobrang dami na pong naitulong sa inyo? Lagi pong pag halimbawa po na Sige po. na may meron akong mga humingi po ako sa kanila, tapos po kahit hindi, halimbawa meron po akong mga transaction, tapos hindi po ko hindi po ako bumibigay. Diyan po, nag-i-stay po ako muna sa isang maya po binalikan ko po, tapos minsan po pinapagpag yung tao po, na kahit na mga head o nakapakal. Kumbaga, ibig sabihin, pag may mga deal kayo, natutupad, nangyayari. Yes, po. Pero nung umpisa, medyo alanganin. Pag alam niyo na alanganin, nagre-request na kayo sa kanilang, yun, para matulungan ka na, syempre, parang magagamit yun sa kabuhayan, mga ganon. Transactions, anything po. Okay. Bukod pa po doon, sobrang dami naman na po yan, hindi natin kailangan isa-isahin. At ramdam ko naman po yan. Papeles dati, paniguit niya sa probinsya kasi nandun po ako sa probinsya. Tsaka alam ko naman na mabait naman po yun. Yun nga lang, kahit sino naman, kahit tao po, kahit hindi spirit po, ma'am. Magagalit. Kapag ikaw, parang kumbaga, hindi naman ako, halimbawa lang, nagkaroon ka ng ungrateful na anak, sasama loob mo. Kasi lahat binigay mo para sa anak mo eh. And all, kadalasan, especially, karamihan sa kabataan ngayon, hindi naman lahat, pero karamihan sa kabataan ngayon, parang, wala ungrateful child na. Kumbaga, hindi, dapat lang daw na, ito yan eh, dapat lang daw na magbigay ka ng magandang buhay sa anak mo. Pag wala ka na ibigay ng magandang buhay, para kang itinatakwil na magulang. Hindi nila na-appreciate na, nung hindi pa nila kayang dumede, hindi pa kayang kumain, pagpalit ng diaper, no, kumbaga parang wala bang utang na loob kung sa tawagin ko, no? Ungrateful na anak. No, sasama talaga loob mo. Siya dahil may edad na siya. Siyempre, ganun ang ramdam niya na parang ramdam niya na napaka-ungrateful niyo kasi ang dami yung humingi, ang daming binigay. Tapos No? ito ako ngayon. Nagre-request, hindi mapagbigyan. Parang hirap na hirap pang hindi naman nagmamakaawa pa ako para lang dapat nga kumbaga ibig sabihin kusang loob niyo nang ibinibigay yung utang na loob eh. Kusang binibigay na dapat yun eh. Pero ngayon, nag-request siya, hindi naman siguro ganun ka bigat ang request, sasama talaga ang loob. No? Yung pagbigay ng sakit, naunawaan ko naman, hindi kayo talagang gustong patayin or ano,
talagang para maramdaman nyo ko na nandito pa ako. Papaalala. Nandito pa ako eh. Kumbaga sa magulang, pag may nagawa kang kasalanan, anak ka, papaluin ka kasi mahal ka niya. No, nakikita ko naman mabuti naman po talaga yung spirit na yon. Kaya, pero syempre, kapag ka kaya nga po, papayuhan ko po kayo, patayin ko na lang po yung video kasi medyo confidential po yung papayo ko sa inyo. And then, para po mas maging maayos po yung, ninyo, yung band. Kasi good spirits po yun eh. No? Nasasaktan Yun nga lang, sila. parang lang po yan. Yung iba kasi nakapanood, di ba? May napatay na albularyo, baka nakita ng video, nakapatay, ganito, ganyan. Ganito po yan. Parang lang po yan eh. May pulis, may sundalo, tapos kriminal. No? Kahit ayaw mong pumatay, kung kinakailangan para magligtas ka ng mas maraming tao, wala kang choice. Kailangan mong gawin kahit ayaw mo. No? Kasi yun ang nararapat. No, pero hindi naman natin sinasabing tamang pumatay. Masama yun. Hanggat maaari, kaya nga po ito, hindi ko agad pinapatay. No, kasi marami naman siyang nagawang mabuti, tama. Tulong niya po. Oo, Kasi malaki nung yan. tinira Tulad niya, po kayo kami din po, dyan sa ina-admit nyo. Alabang na, Opo. lumusot tayo sa sasakyan, Lumusot lang po kami. Dapat mababangga kami. Bangga na tapos kami. Hindi pa kami nakakapasok. Opo. Kumano na kagad. Lumusot. Lang Para kami. kami nasa ibang planet. Nagulat din Parang yung driver. Oo. lumusot na bigla, hindi kayo nabangga. Oo. Sa madaling salita. Okay, pero banggang-bangga na kayo. Bangga na talaga kami. Exact yung ramdam nyo naman po yan. Kita nyo yung Na parang sa Tapos ibang... napastop din yung kami. driver kasi Nagtaka siya, akala niya- bangga na kayo. Oo. Okay. So, yun po. Yun yung sinasabi ni Ma'am na parang magic na kakaiba talaga. Kasi marami naman na talaga, actually, hindi lang tayo tinutulungan, marami siyang natulungan. Kaya, hindi naman natin yung susolusyon ng isang bagay na patayin agad. Oo. Hanggat maaari na pag-uusapan na maayos. Although, sabi nga, pag nausapan yung patay-patay, ang pinaka the best talaga, yung isang tao, or isang spirit, malalaman niya yung mali niya, babaguhin niya sarili niya, mas the best yun. Pero kung ayaw na magbago, yun yung tinatawag na ultimatum. Na minsan, yun na lang ang tayong paraan para makapagligtas din ng buhay ng iba, kahit ayaw mo. So, yun ang tunay na essence na meron tayong Diyos sa puso. No? Kumbaga, yung iba kasi nakakarinig, pinatay albularyo, gano'n ganyan, baka patay ng mangkukulam, patay ng ganito, akala nila ganun-ganun lang. Pag ganun No, lang hindi po- kadali. Hindi po pwedeng pinapairal yung ganun. Kaya tama nga yung pinapayo niya, yung puso mo, huwag kang palaging galit. Hindi po kinagalit ka, hindi ka na nag-iisip ng tama, kasi galit ka. Hindi mo na ginagawa yung mas dapat. Nakapag galit ka, dapat patay agad. Hindi po ganun. Nakagawa ng kasalanan yung isang tao, patay agad. Kasi kung lahat pala patay agad, ubus na tayo dito, lahat tayo makasalanan. No? Minsan, lang po yun, pagka kinakailangan. No? Or makakapagligtas ng mas maraming buhay po. No? Pero hanggat maaari, syempre, masamang pumatay. No? Mas maganda, bumuhay tayo, at magbagong buhay. Babaguhin natin yung mga mali nating nagagawa po. No? Sa awa ng Diyos, nakipag-ayos naman yung dahil yun, ayoko rin naman siyang patayin, ayoko rin namang ikulong or kung ano man kasi marami naman siyang natulungan. No? So, ganun din sana tayo mga tao. Hindi porke nagkamali sa atin ng isa, dalawa, yung 100 nagawa, di patayin mo na yan. Nakagawa ng matindi yan eh. Mas maganda pa rin magbabago yung isang tao or spirit. Mas the best po yun. So, yun lang. And sa awa ng Diyos, may mga advice pa ako sa inyo, sir, ha? So, yun.